Around 40 days na lang po at midterm elections na. Tulad nga ng nasabi ko na, very crucial po ang midterm elections, lalo na pagdating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang lagi ko pong panawagan, suriin po natin ang mga kandidato at iboto lang natin ang alam natin at sigurado tayong pro-impeachment senators. Kaya lang meron akong agam-agam, sa totoo lang po pagdating dito sa mga kandidato ng alyansa. Alam ko po na ang gusto ni President Bongbong Marcos walang kulay. Siya po yung klase ng leader that binds together. Gusto niya sama-sama lahat. Kahit na saan partido ka man galing or kung ano ang kulay ng iyong partido. Kaya lang, as much as I want to go for 12-0, na ngayon ay 11-0 na lang dahil official na umalis na si Senator Amy Marcos sa alyansa, good for President Bongbong Marcos, may mangilan-ngilan pong mga senatoriable na medyo duda ako. Mahal po natin si President Bongbong Marcos. Gusto po natin na magtagumpay ang kanyang administrasyon. Kalimutan po natin itong banta ng mga DDS. Hindi naman po sila magtatagumpay. Kahit na anong plano nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos, nasa panig po natin ang langit. Tandaan po natin, sino ba ang tumawag sa Diyos ng stupid? Doon na lang po, alam na natin, nakakampi natin ang Diyos. Kaya dito sa mga DDS na hindi pa natatauhan, na kahit ng anong sabihin ng kanilang puon, okay lang sa kanila, kahit murahin ang Diyos, kahit natawaging stupid, kahit na pagdudahan ang creation, at pagdudahan kung bakit ipinako si Jesucristo sa krus, ang taong inamin na siya ay pumapatay, ang taong umamin na inudyukan ang kanyang mga pulis, na pilitin manlaban ang mga suspect, at kapag nanlaban, tudasin na. Napakadami po Kaya magtataka ka kung paano itong mga nabulag na mga DDS ay sumasampalataya pa rin kay Digong. Well, buhay po nila yan Kaya lang, sana matauhan sila. At huwag nilang kakalimutan ang sinabi ni Digong na sama-sama silang pupunta ng impyerno. At hihintayin sila ni Digong sa impyerno kung saan ang presidente ay si Sara Duterte. O di sige, kung gusto nyo ng ganyan, ayaw nyo mapunta sa langit, sumama kayo sa mga Duterte. And that is no joke. Kahit na sabihin ng matatanda, yung napapanood ko mga matatandang babae na pinagtatanggol si Duterte, na biro lang daw yun, joke lang daw yun. Aba, edi sige, sumama kayo hanggang impyerno. Tingnan natin kung hindi nyo pagsisihan ang inyong desisyon. Basta dito kami sa panig ng leader na may takot sa Diyos. At naniniwala kami that President Bongbong Marcos will never curse God and call him stupid. Kaya nga, dahil sa mahal namin sa President Bongbong Marcos, isa po ako sa may mga duda dito sa kanyang mga napiling kandidato. Kasi as much as we want our President to succeed, kung may mga traidor naman doon sa mga inuupong mga senador. Tama na yung isang Amy Marcos na maaga pa lang, nakita na natin yung totoong kulay. Meron pa pong mga kandidato sa alyansa na mga kaduda-duda ang mga pagkatao na ang iba sa kanila ay nakikiright on lang at oras na sila ay maluklok na bilang senador, magtatraidoran po yung mga yan. So maganda sana kung ngayon pa lang mag-ala Amy Marcos na sila. Meron po akong 4 hanggang 6 na pangalan na medyo may duda ako. Pero nung napanood ko yung episode ni Sir Mike Abe dun sa mga kandidatong pinagdududahan din niya, naku, pareho pa na tayo, Sir Mike Abe. So panoorin po natin ang episode ni Sir Mike Abe at kayo na ang humusga at magdesisyon kung kailan ba nating iboto itong mga ito. Again, mahal po natin si President Bongbong Marcos at ayaw po natin madagdagan ang ahas sa gobyerno at administrasyon ni President Bongbong Marcos. Again, dun po sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ni Sir Mike Abe, ano pa hinihintay ninyo? One of the best, if not the best vlogger, yan po ay si Sir Mike Abe. Panoorin po natin siya. Hindi na po may tago, mga kaibigan, ang 4 na senatorial candidate, ng alyansa ng Bagong Pilipinas o Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Ito na nga ba sinasabi natin Talagang mahirap pagkatiwalaan. Ako from day one, sinabi ko na mahirap pagkatiwalaan itong mga politiko na sumama, kinuha ni Pangulong Marcos bilang mga kandidato. Aba, ngayon pa lang
nung mahuli si Duterte ng ICC dahil sa Interpol ay lumantad na eh. Ang pinakahuling nagsalita po ay si Francis Tolentino na sinasabing may pagdududa siya na parang illegal ang ginawa ng pag-aresto raw kay Duterte. Ay isipin mo yan. Kandidato ka ni Pangulong Marcos tapos ang sinasabi mo ay parang may pagka-illegal. Ibig sabihin hindi mo gusto ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Eh bakit kasama ka sa kampanya? Ayan. Okay, isa lang yan. Ito rin si Villar. Yung mga Villar po hindi rin masaya sa nangyaring pagkakahuli kay Duterte. Ay si Camille Villar na anak ng mga Villar ay isa sa mga 12 kandidato ni Pangulong Marcos. Eh paano yan? Okay? Sunod, si Pia Cayetano. Hindi man nagsalita si Pia Cayetano, pero si Alan Cayetano, very vocal, na sinabi niyang illegal ang pagkaka-aresto kay Duterte. Ay si Cayetano ay nagsisip-sip din sa Malacanang. At yun na nga, si Pia na kanyang kapatid, na ate niya, ay kandidato again ni Pangulong Marcos sa alyansa ng Bagong Pilipinas. At siyempre, okay, ang pinakahuli at dati naman po na ito ay talagang pro-Duterte kahit anong mangyari, si Senador Jaime Marcos. So, 4 po ang hindi na nakatiis at lumantad na. Ay paano ngayon ito? Susuportahan ba ninyo ito? Ako, definitely hindi ko susuportahan itong mga ito. Until now, ako po ay umaamin ay parang 2-3 ang aking kandidato na napipili at pwede kong pagkatiwalaan. Pero itong Villar, Jaime Marcos, Pia Cayetano at Tolentino, kung ganyan po ang galawan nyo, bakit sumama kayo sa koalisyon ni Pangulong Marcos? Kung hindi naman pala nyo susuportahan ang mga policy at programa nito. Ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte hindi kasalanan ng Philippine government. Sumunod lang sila sa Interpol na ulit-ulit na natin sinasabi. Dapat kung kayo'y sumama kay Pangulong Marcos, lalo na kung kandidato kayo ng alyansa, ng coalition, dapat susuportahan nyo ang policy at galaw ng Office of the President. Dahil ini-endorso kayo at opisyal na kandidato kayo ng pamahalaan. Ay bakit kayo iba ang ginagawa? So again, mga Villar, Camille Villar, Jaime Marcos, Pia Cayetano, at si Francis Tolentino. Paano ito ngayon? Paano kayo iboboto ng Marcos loyalists, Marcos supporters kung ganyan ang inyong dating? Ha? At ako, hindi ako magdadalawang isip na ipanawagan sa mga botanteng Pilipino, especially ang mga Marcos loyalists at supporters. Mahirap pagkatiwalaan itong mga ito. Kung ngayon pa lang na mag-e-election pa lang, humihiwalay na. Ako sa aking personal na opinion, humihiwalay sila. Dahil sa halip na manahimik na lang at suportahan ang ginawa ng gobyerno na hindi naman pwedeng tumanggi sa Interpol, bakit kayo ay nagre-reklamo pa? So, kung sinasabi niyo kayo ay independent senador candidate, bakit kayo nasa coalition? Dapat talaga independent kayo. Or, sumama na lang kayo kay Duterte. Kasi, yung kanyang partido ang inyong parang sinusuportahan. O, di ba? Nakita ninyo, nagkabulgara na. Inuulit ko, Villar, Jaime, Marcos, Cayetano, at Tolentino. So far, ito po yung lumantad. Alam ko, meron pa dyan. Meron pa po na 1 o 2 yata. Na ganyan din po ang galawan, pro-Duterte. Kaya, again, uulitin ko, tayong mga botante ay maging marunong at magdesisyon ng tama pagdating ng eleksyon. Yung ating pinagdududahan, mahirap nang ibalik yan. Yung pinagdudahan nyo na hindi talaga kakampi at kakampi kay Pangulong Marcos, kung ngayon pa lang nakakandidato pa lang, hinihiwalay na nga ang dating. Di lalo na pag nanalo yung mga yan. Di lalo na pag napwesto yung mga yan. Talagang maglalaglagan. Magiging kawawa lang si Pangulong Marcos sa galaw ng mga ito at ang administrasyon after election. Please like and share ng video ito. Paki-forward at paki-subscribe na rin sa hindi pa. Okay? Samantala, sunod na ating pag-usapan. May midterm election sa ating bansa. Ito nga po ay palapit na. Okay? Hindi naman anya makakaroon daw po ng malaking pagbabago. Sabagay, totoo yan.
Kung mga membro ng alyansa ni Pangulong Marcos ay manalo, may pagbabago dahil itutuloy nila at sususugan kung pagkakatiwalaan natin sila yung programa ng gobyerno. Pero kung halimbawa mga Duterte na kandidato ay malamang hindi. Kasi alam naman natin ang kanilang layunin lang ay maghiganti. Wala naman silang platapormang malinaw kung ano ang kailang gustong gawin para sa bayan. Kung hindi ang kailang gusto lang ay kampihan, isalba ang mga Duterte, isalba si Sara Duterte, especially dyan po sa napipintong impeachment trial na gagawin ito after election. Gagawin ito doon sa ng mga bagong senador, bagong congressman sa 20 Congress. Okay? Kaya definitely sa akin pong observation at opinion, pagka mga kandidatong identify sa mga Duterte, yan talaga ang kanilang layunin. Nagpapakita ng kanilang galit, paghiganti. Okay? Lalo na ngayon, ay kung ng araw, yan na din ang lakad nila eh. Nung hindi pa nahuhuli si dating Pangulong Duterte, ang lakad nila ay talagang iwanan, hatiin, at hindi suportahan ang Pangulong Marcos. Eh di lalo na. Ngayong nakulong si Duterte, talagang kung mananalo yung mga yan at iboboto nyo, talagang puro paghihiganti ang gagawin niya. Sa totoo lang. Okay? Sa aking opinion po yan. Hindi man sila magdideklara kung anong gagawin, pero doon sa kanilang galawan, ng galit sa gobyerno, galit kay Pangulong Marcos, galit sa kung ano-ano, dahil si Duterte nakulong, lalo nang hindi natin maasahan. Anong plataforma nila? Plataforma di gobyerno, kung sakaling manalo. Wala pa akong nakitang matibay. Puro galit lang ang aking nakikita at panunumbat sa kanilang mga speech at kanilang mga galaw. Paano yun? Bakit ganon? Anong klaseng mga senador? Anong klaseng senado ang mangyayari sa atin? So, ayan po yung ating topic ngayon. Para sa inyong kaalaman, malaya po kayo makapag-comment, makapagbigay ng reaksyon sa mga nangyayaring ito. Maging maingat, maging matalino sa araw ng eleksyon. At ngayon po, kusa silang nagpapakilala, kusa silang lumalabas, at alam na alam natin ang kanilang mga galaw. Kaya alam mo na bilang butanteng Pilipino kung ano ang gagawin nyo. Para hindi mabudol, para hindi magsisi, makinig lang po kayo. At gagawin natin ang lahat ng mga paghahatid ng impormasyon kung sino ang pwede o hindi na pagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. Kasi pag nagkamali kayo, 6 na taon na inyong pagsisihan at magsisisi kayo kung bakit pa nyo ibinoto. Katulad ng ibang senador dyan na inyong pinagsisihan ngayon. Okay? Ano inyong masasabi dyan? Please like and share ang video ito. Ayan. Yan pong 4 na binanggit ni Sir Mike Abe, yan din po ang 4 na aking pinagdududahan. At meron pa pong 2. Gusto ko lang ikumpirma at subaybayan yung kanilang mga galaw kung dapat ko ba silang iboto o hindi. Wala pong pilitan. Hindi ko po sinasabing huwag nyo iboto si ganito, huwag nyo iboto sa ganyan. Meron po tayong freedom of choice. Ang sinasabi ko lang, busisiin po nating mabuti. Dahil baka sila pa ang mag-traidor sa ating presidente once na sila ay maluklok sa pwesto. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.